may mga mall noon na sa laki at dami ng mga tao ay para bang imposibleng dumating ang panahon na mawawala ang mga ito. Ngunit nagkatotoo. Kaya sa video na to, balikan natin ang mga mall at department store noon na akala natin hindi magsasara. Umpisahan natin sa Manila COD. Bago pa man sumikat ang malalaking mga mall na kilala na natin sa ngayon, ay may isang department store na minsay naging simbolo ng Pasko nating mga Pilipino. At ito na nga ang Manila COD. Isa ito sa mga department store na lalong sumikat sa ilalim ng pamilya Rosario. At kakaiba agad ang naging konsepto nito noon dahil ang ibig sabihin ng COD ay cash on delivery. Isang serbisyo na talaga namang makabago noong mga panahong iyon. Nagsimula ito sa Avenida noong dekada 50. Ngunit mas lalo itong sumikat nang lumipat sa Araneta Center, Cubao noong 1966. At dito ay hindi na lamang basta department store ang tingin ng mga tao dahil tuwing Disyembre, ang buong harapan ng gusali ay nagiging isang dambuhalang palabas na para sa Pasko. Hindi na lamang isang simpleng tanawin ang makikita rito, kundi isang palabas na may musika, makukulay na mga ilaw at sabay-sabay na paggalaw ng mga karakter habang sama-samang nanonood ang mga pamilya. Ang mga bata naman ay nakasampa sa balikat ng kanilang mga magulang upang masaksihan ang palabas. At sa paglipas ng mga taon ay tuluyan na nga itong naging tradisyon na dinarayo ng napakaraming pamilyang Pilipino. Ngunit pagsapit ng dekada 90 ay nagsimula na ngang magbago ang takbo ng pamimili sa Metro Manila. Habang nagsusulputan ang mas malalaking mga mall ay unti-unti namang nahirapan ang mga lumang department store na makipagsabayan hanggang sa matapos ang mahigit 3 dekada sa Cubao ay tuluyan na ngang nagsara ang Manila COD noong 2002. Sa ngayon, ang Manila COD ay mananatili na lamang bilang isa sa mga pinakatumatak na department store dito sa bansa. Hindi dahil sa laki o dami ng mga branches, kundi dahil sa isang tradisyon na iniwan nito. Isang tradisyon na makulay. Isang tradisyon na hawak mo ang kamay ni nanay habang sinasalubong ang Pasko sa Maynila. Sunod ay ang Evergotesco Grand Central. Kung lumaki ka noong dekada 90 hanggang early 2000 bago pa maitayo ang SM Grand Central na kilala na natin sa ngayon, ay malamang na pamilyar ka sa isang mall na minsay naging sentro ng pasyalan sa norte. At ito na nga ang orihinal na Evergotesco Grand Central. Matatagpuan ito sa monumento mga panahong bago pa man tuluyang mangibabaw ang mas malalaki at modernong mga mall. Ang Evergotesco Grand Central ay naging isa sa mga pangunahing pasyalan noon ng pamilya at mga kabataan, lalo na tuwing Sabado at Linggo. Dito ay hindi lamang basta pamimili ang dinarayo dahil kilala rin ang mall pagdating sa sinehan, pagbisita ng mga artista at sa mga palaruan na minsay naging tambayan ng mga kabataan noong panahon ng mga video games. Habang umiikot ang mga tao sa loob ng mall ay makikita mo noon ang iba't ibang tindahan ng damit, sapatos, mga kagamitan sa bahay at tuwing pasukan o panahon ng Kapaskuhan ay isa ito sa mga pinakamataong mall. Ngunit pagsapit ng 2012 ay bigla na lamang nabalot ng trahedya ang Evergrande Central nang sumiklab ang isang malaking sunog sa loob ng mall. At dahil sa lawak ng gusali at sa dami ng mga paninda sa loob nito ay ilang araw ding nakipaglaban ang mga bumbero bago tuluyang naapula ang apoy. At matapos ang insidente, ang dating mataong mall ay naiwan na lamang bilang isang tahimik at napabayaang gusali sa gitna ng monumento. Unti-unting kumupas ang dating makukulay nitong karatula at ang malaking Ever na minsay nagsilbing palatandaan sa monumento ay tila ba naging alaala na lamang ng nakaraan hanggang sa tuluyan na ngang giniba ang gusali upang bigyang daan ang mas modernong mall. Sa ngayon ay kahit balikan mo ang parehong lugar ay malamang na hindi mo na muling mararanasan ang mga panahong iyon. Pareho ang lugar ngunit iba na ang pakiramdam.
Ikatlo, Uniwide. Nagsimula ang Uniwide sa Pilipinas noong dekada 70 sa ilalim ng negosyanteng si Jimmy Gao bilang isang negosyo na nakatuon sa murang mga bilihin para sa ordinaryong Pilipino. Habang lumalakas ang ekonomiya noong dekada 80 at 90 ay mabilis ding lumawak ang Uniwide hanggang sa maging isa sa mga pinakamalaking pamilihan dito sa bansa. At para sa maraming Pilipino noon, ang Uniwide ay naging simbolo ng murang mga bilihin bago pa man mangibabaw ang mas modernong mga mall. At ang isa sa pinakamalaking proyekto ng kumpanya ay ang Uniwide Coastal Mall. Matatagpuan ito malapit sa Manila Bay. Isa ito sa pinakamalaking mall noon at para sa ilan, isa rin ito sa mga pinakamakabagong mall na nakita nila noong mga panahong iyon. Ngunit pagsapit ng 1997, kasabay halos ng pagbubukas ng Coastal Mall, ay tinamaan ang bansa ng Asian Financial Crisis. At dahil dito, ay nahirapan ang Uniwide na maisakatuparan ng maayos ang malalaking mga proyekto at mga pagkakautang nito, lalo na nang bumagsak ang halaga ng piso noong panahon ng krisis. Sa kabila nito, ay sinubukan pa ring ipagpatuloy ng Coastal Mall ang operasyon, ngunit unti-unti rin itong humina dahil sa mga problemang pinansyal at sa pagdating ng mas modernong mga mall, hanggang sa tuluyan nang giniba ang malaki at kulay puting gusali ng Uniwide noong 2020. At habang pinupuntahan natin ang mga mas bago at mas modernong mga mall, ay hindi natin namalayan na hindi sila ang nang-iwan, kundi tayo. Pang-apat, Harrison Plaza. Matatagpuan ito sa Malate sa Maynila. Binuksan noong 1976 at kinilala bilang isa sa mga pinakaunang modernong shopping mall dito sa bansa. Mga panahong karamihan ng mga commercial center noon ay binubuo lamang ng hiwa-hiwalay na mga tindahan. Ipinakilala ng Harrison Plaza ang konsepto ng isang indoor shopping complex kung saan magkakasama ang department store, sinehan, mga restaurant at iba pang mga establishmento sa ilalim ng iisang bubong. Isa rin ito sa mga unang mall na may centralized na aircon at malalawak na pasilyo. Isang makabagong karanasan para sa maraming Pilipino noong dekada 70. Sa gitna ng mall ay matatagpuan noon ang tanyag nitong atrium at fountain area na naging isa sa pinakasikat na tagpuan sa Maynila. At pagsapit ng dekada 80 hanggang 90 ay lalo pang ang sumikat ang Harrison Plaza bilang isa sa mga pangunahing pasyalan sa Metro Manila. Ngunit pagsapit ng 2000s ay unti-unting nagbago ang takbo ng pamimili sa Metro Manila. Habang nagsusulputan ang mas malalaki at mas modernong mga mall, ay unti-unti ring nahigitan ang Harrison Plaza. Sa paglipas ng panahon, marami sa dating malalaking mga tindahan dito ay napalitan ng mas maliliit na mga pwesto, habang ang ilang bahagi ng mall ay tila ba naiwan pa rin sa dekada 80 at 90 ang disenyo at itsura nito, hanggang sa matapos ang mahigit 4 na dekada ng operasyon ay tuluyan na ngang nagsara ang Harrison Plaza noong Desyembre 2019. Ngayon ikaw, kung mabibigyan ka ng pagkakataon na balikan ang nakaraan, alin sa mga mall at department store na ito ang una mong pupuntahan? Kung nagustuhan mo ang video na to ay huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe. Salamat po.